Salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus. Patuloy kaming makakaawit ng may pananagumpay. We thank you, Lord. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Kalakasan, siyang aking sandigan, naging maaasahan sa bawat sandali. Naging pinatawagan, naging panghahawakan, ang aking binitawan, aking mararanasan. Panginoong Jesus, ang ating gabay kapangyarihan mo'y magpakailanman siyang sandigan ko. Ang kalakasan, ako'y laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ikaw ang aming kalakasan, aming Panginoong Jesus. Siyang aking sandigan, laging maaasahan sa bawat sandali. Laging pinatawagan, laging panghahawakan, pangakong binitawan, aking mararanasan. Panginoong Jesus, ang ating may kapangyarihan mo'y magpakailanman siyang sandigan ko. At kalakasan, ako'y laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Panginoong Jesus, ang ating may kapangyarihan mo'y magpakailanman siyang sandigan ko. At kalakasan, ako'y laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Hallelujah! Patuloy namin itataas, isasaysay ang iyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Church, we sing! One, two, one, two. Panginoong Jesus, ang ating gabay kapangyarihan mo, magpakailanman siyang sandigan ko. At kalakasan, ako'y laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Panginoong Jesus, ang ating kamay kapangyarihan mo, magpakailanman siyang sandigan ko. At kalakasan, ako'y laging tagumpay, pangalan mo'y sasaysay. Pangalan mo'y sasaysay, pangalan mo'y sasaysay, pangalan mo'y sasaysay. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We praise you, Lord. Hallelujah. Tunay yung Lord na tapat ka sa iyong mga pangako. Dalawang man o tatlong nagkatipon sa iyong pangalan, Panginoon. Narito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Church, patuloy kang umawit sa ating Panginoong Jesus. Patuloy mong panghawakan ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Pangakong kagalingan, pangakong pagpapala, pangako ng kalayaan. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Sa'yo umasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan.
sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin, Panginoon. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Bata sa harapan ng ating Panginoong Yesus, maaari tayong umiyak, maaari tayong humagulgol sa harap ng ating Panginoon. Patuloy mong ialay sa ating Panginoong Yesus ang iyong buhay. The Lord is here at handa ka niyang yakapin sa mga sandaling ito. Narito ang iyong kapahingahan. Narito ang iyong kapayapaan sa lugarin na ito, church. Oh, hallelujah. Nung una pa lang
ko ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan na at kagalakan, kalakasan na tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Inalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpakailanman. Kapahingahan na sumpungan at kagalakan, kalakasan na tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Kapahingahan na sumpungan at kagalakan, kalakasan na tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan,
kaibigan, napakaganda po ng ating mga inawit. Napansin po ba ninyo? Yung last song, mga kaibigan, patungkol sa kapahingahan. Sino po nangangailangan ng kapahingahan ngayong tanghaling ito? Taas ang kamay. Amen? Maaaring nakaranas po tayo, iba't ibang uri ng kapaguran, maaaring physical na kapaguran, sa dami ng ating po mga trabaho, maaaring kailangan po natin ng kapahingahan. On the other hand, meron naman po pagod mentally and spiritually. At nangangailangan din po yan ng ibang uri ng kapahingahan. Pero ngayong tanghaling ito, mga kaibigan, hallelujah, ano man po yung source ng inyong mga kapaguran sa buhay, magkakaroon po kayo ng kapahingahan. Dahil tayo pong lahat, narito sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ito po yung magandang topic natin para sa tanghaling ito, kapahingahan kay Kristo. Now, I want you to understand, napakahalaga po na ma-address natin yung ating mga kapaguran. Meron po akong nabasang article at meron pong mga masasamang epekto kung hindi po natin mabibigyan solusyon yung ating mga kapaguran. Kung kulang po tayo sa tulog, kung kulang po tayo sa kapahingahan. Doon po sa article na aking nabasa, ang sabi, yung lack of sleep or rest will lead to poor concentration and memory. Ano pa po? Mood swings. Mula doon sa peaceful ka, maya-maya lang, panay pag-aalala ka na. Ang bait-bait mo ngayon, maya-maya lang, parang tigre ka na. Now, hindi ko po alam kung may mga nakakaranas niyan. Yung iba naman, slower thinking ang nararanasan pag kulang sa tulog. Yung iba naman, nagkakaroon ng increased stress. At ano pa po, may mga nakakaranas ng hormonal imbalance. Lalong-lalo na po siguro doon sa mga kababaihan, yung mga nag-menopause. Nagkakaroon po sila ng mga hot flashes, mga kaibigan. Nakakaranas din po sila nito mga mood swings nito. Nahihirapang makatulog at the same time. Ano pa? At meron din po mga mental health disorders. Ayan, nagkakaroon na ng mga depression, matinding kalungkutan. Ano pa? Meron din naman po, nagkakaroon ng reduced life expectancy. Over a long period of time, laging kulang ka sa tulog, mapapaaga yung iyong buhay, kaibigan. O yung iba naman, mental, spiritual, yung kadalang mga kapaguran, may mga demonyo kumikilos, dinadala na sa pag-suicide. Ano pa po? Maaring ang ating po mga issue, weakened immune system. Dahil kulang po tayo sa tulog, mahina yung ating pong panlaban. Kaya andali po natin dapuan ng mga sakit. At ano pa mga kaibigan, maaring makaranas din po tayo ng fatigue, sobrang kapaguran, at low energy. Parang ang hirap bumangon, parang ang hirap kumilos, ang hirap pong magtrabaho. So mga kaibigan, let me ask you, do you want the above? Meron po ba kayong nararanasan sa mga bagay na ito? Now, kung meron po tayong nararanasan, the more na kinakailangan po magkaroon tayo ng kapahingahan. But the question is, where do we find yung ating pong kapahingahan? Yung iba, hinahabaan na lang siguro yung mga tulog. Lalo na kung malambot yung kama, malambot yung unan, masarap matulog. Yung iba naman, dinadaan na lang sa sleeping pills. O kaya yung iba, umiinom na lamang ng alak para makatulong doon sa kanila pong pagtulog. O yung iba naman, nagpapakabala, panunood ng telebisyon, panay Netflix na lamang, hanggang sa makatulog na lamang. Well, minsan nakakatulong po yung mga yon, but I want you to understand, kung ang problem source po natin ay mental, kung ang problem po ay spiritual, merong kumikilos na kaaway, I'm telling you, hindi po tayo magkakaroon ng kapahingahan. Oo, makakatulog ka, pero ang bilis. At paggising mo, naroon pa rin yung takot, naroon pa rin yung pag-aalala. Pero kapag ikaw lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya ka sumandal, sa Kanya ka humingi, kumuha ng kapahingahan, magkakaroon ka ng kapahingahan. Now, bakit po? Let me discuss, mga kaibigan, itong paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya dito sa Mateo chapter 11, beginning verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.
Dito po sa ating pong binasa mga kaibigan, meron pong dalawang uri ng tao na makakaranas ng kapayapaan, ng kapahingahan ng ating Panginoong Heso Kristo. And I hope and pray na sana tayo po itong mga tao na ito. Dalawang puntos lang mga kaibigan. Unang-una, ang pangako po ng kapahingahan ay para sa lahat ng lalapit kay Kristo. Sino po rito lumalapit kay Kristo? Taas ang kamay. The mere fact, mga kaibigan, narito po kayo ngayong tanghaling ito. Lumapit na po kayo sa ating Panginoong Heso Kristo. And I'm telling you, candidates po kayo para dito sa kapahingaan ng ating Panginoon. Now, bakit ko po ito tinuturan? Dahil ang sabi po rito, mga kaibigan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ang meron pong paanyaya, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Alam po natin, ang Diyos, yung kanyang sinabi, kanyang ginagawa, yung kanyang ipinangako, kanyang tinutupad. Amen. Now, ang problem, mga kaibigan, kahit po tayo minsan na mga Christians na, nawawala po yung kapahingahan, yung kapayapaan sa ating po mga buhay simply because nakakalimutan po nating lumapit sa Kanya. Now, bakit? Kasi minsan, dahil nakakaligtaan natin, nariyan pala ang ating Panginoong Heso Kristo. Mas minsan, napipili pa nga po natin pumunta doon sa mga lugar, gaya ng Boracay siguro, gaya ng Tagaytay. Kasi pagdating natin, maganda yung mga tanawin, akala natin makakasumpong tayo ng ganap-ganap na kapahingahan. Temporary, maaari mga kaibigan. Pero makinig po kayo, whether we see our Lord Jesus Christ or not, kinakailangan maniwala po tayo. May Kristo Jesus, nangako ng kapahingahan doon sa mga lalapit sa Kanya. And that's the reason why, mga kaibigan, I say here, huwag na po nating hintayin pang lumala yung ating kalalagayan. Huwag kang maghintay. Isang linggo na hindi ka nakakatulog, isang buwan hindi ka nakakatulog, isang taon na puno ka pa rin, bat-bat ka pa rin ng pag-aalala. Lumapit na po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo sapagkat siya po ay nagmamalasakit sa atin. Amen po ba? Now, I want you to understand, meron po kasing tamang paglapit, merong maling paglapit. Kung tayo po ay lumalapit, say mga kaibigan, merong pananampalataya, tama yung ating paglapit. At sabihin ko po sa inyo, makakasumpong po tayo nung kanyang kapahingahan. Dito po sa Biblia, marami po mga tao, meron po mga usyosero lamang, tagatanaw lamang, nanonood lang sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus, pero hindi po sila nakakasumpong ng kapahingahan ng mga himala. Pero may mga tao po, lumalapit sa ating Panginoong Heso Kristo, na nanampalataya, tumatanggap ng himala ng kapahingahan. Let me share to you one example, mga kaibigan. Ito pong 2 bulag. Sabi rito, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag, tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na papapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya at nakakita nga sila. Sino po naniniwala rin na ngayong tanghaling ito, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, handa siyang magbaba ng kapayapaan, ng kapahingahan. Listen, yun din po ang kanyang tanong, nananampalataya ka ba na kaya niyang gawin, bigyan ng solusyon yung iyong mga kapaguran, yung iyong mga kabigatan, yung iyong mga problema sa buhay. Dahil kung naniniwala ka, kaibigan, bababa iyong solusyon dyan sa iyong mga pangangailangan. Amen po ba, mga kaibigan? Now, listen now, mga kaibigan. Kung hindi po nanampalataya itong dalawang ito, hindi lalapit, walang mangyayari sa kanila pong mga buhay. Now, for some, maaring nagdududa tayo, ang laki ng aking pangangailangan, ang laki ng mga utang na dapat kong bayaran, hindi ko alam kung paano susolusyonan. Maaring doon po tayo nakatingin sa ating sitwasyon. Maaring sinasabi natin, matindi na yung aking sakit, cancer, stage 4 na, wala na sigurong solusyon pa. Makinig po kayo mga kaibigan, kapag doon po tayo sa mga problema tumingin, hihina yung ating pananampalataya. Pero pag tumingin tayo sa ating Panginoong Heso Kristo, mananatili, lalago pa ang pananampalataya, bababa yung kapahingahan, bababa yung mga himala. Amen po ba mga kaibigan? So listen, kung tayo po ay naroon sa punto na maaaring pinanghihinaan ng ating pananampalataya, what can we do? Pwede po tayong lumapit at humingi ng pananampalataya sa ating Panginoon.
Pwede po natin basahin yung Biblia. Pwede po tayong matuto doon sa mga tao na nakatanggap ng kanilang mga himala. Pwede po natin balikan yung mga nagdaang ng himala ng Panginoon sa ating buhay. And I'm telling you, lalago ang ating pananampalataya. So let me ask you, sino po rito nakatanggap na dati ng mga himala sa ating Panginoon? Taas ang kamay. Hindi ka niya pinagdamutan noon. Hindi ka pa rin niya pagdadamutan ngayong kaibigan. Manampalataya ka. May kapahingahan sa iyong mga kapaguran. Listen, meron pa pong tamang paglapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano pa po yun? Dapat may pagpupursige. I want you to understand, mga kaibigan, marami po sana sa atin tumanggap na ng ating mga himala, ng ating mga kapahingahan, but somehow tumitigil. Now, meron po mga pagkakataon, meron talagang paghahadlang. Pero kung tayo po magpapatuloy lang, makakapanagumpay tayo. Gaya po ng bulag na si Bartimeo. Kung babasahin natin yung kanyang kwento, ang sabi po rito na marinig ng bulag na nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, maabag po kayo sa akin. I've got good news. Hindi lamang po dumaraan ang ating Panginoong Heso Kristo dahil idiniklara na po niya kung saan meron 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Narito rin po yung miracle worker, narito rin po yung rest giver, ang ating Panginoong Heso Kristo. Pwede po tayong lumapit manampalataya sa Kanya. At ano po yung ginawa? Jesus, anak ni David, maabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, maabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. Listen now, kung siya po ay tumigil, kung siya po ay nakinig, buon sa mga tao na nakapalibot sa kanya, buon sa mga tao na nagsasabi sa kanya, tumigil ka na, huwag ka nag-iingay. Kung tayo rin po nakikinig doon sa mga sinasabi ng mga tao sa atin, huwag mo na aksayin ang oras mo, punta-punta ka pa dyan sa iglesia niyan, wala namang nangyayari sa iyo, meron ka pa rin sakit, wala ka pa rin trabaho, meron ka pa rin mga problema. Listen, kung yun po ang pinakikinggan natin, wala nga mangyayari sa ating mga buhay. Pero kung ang pinakikinggan po natin, yung udyok ng Espiritu Santo, anak, dumalo ka doon sa Christ above all, sa umagang ito, may gagawin ako sa buhay mo. And I'm telling you, meron nga pong mangyayari sa ating pong mga buhay. Amen po ba, mga kaibigan? Maaring doon sa kapanahunan po ni Bartimeo, yung mga tao, yung mga parang humadlang kay Bartimeo. Sa ating kapanahunan, mga kaibigan, narito si Satanas, narito ang mga demonyo, maaring nagtatapon ng sakit. Ayan, may sakit ka, huwag ka nang dadalo. O ayan, meron kang kaguluhan sa buhay mo. Aksaya lang ng panahon yan. Pero mga kaibigan, doon sa panahon po, I'm telling you, na parang may nangungusap sa atin, dinidiscourage tayo, manalangin, manambahan. This is the time. Lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Kaya ka hinahadlangan. Kasi alam ng kaaway, merong mangyayari pag nagpatuloy ka. Amen, mga kaibigan. Now, kaya nga po, mga kaibigan, I say, magtiyaga lamang po tayo. Pray until something happens. Worship until something happens. Dumalo ka, kaibigan, huwag kang liliban hanggang sa merong nangyayari na sa iyong buhay, huwag kang titigil. Amen. Listen, mga kaibigan, yun po, yun dapat nating ginagawa. Now, kay Jesus po natin hanapin ang tunay na kapahingahan at huwag po sa mundo dahil sa Kanya lang po ito matatagpuan. Bakit po? Meron po siyang sinabi dito, mga kaibigan, at sabi ng ating Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Meron pong 2 uri ng kapayapaan na nabanggit dito. Isa galing sa mundo. Mamaya i-discuss ko. Pero yung isa galing sa ating Panginoong Heso Kristo. Now some of us may be asking, asan yung kapahingahan dyan, Pastor? Naroon po sa kapayapaan. Bakit po? Kasi ito po ang kahulugan nung salitang peace or kapayapaan sa Tagalog. Yung peace po, it came from the Greek word eireinai, which means peace, quietness, rest, and prosperity. Listen, mga kaibigan,
Kaya pag dumating po yung kapayapaan ng Diyos, I'm telling you, hindi lang yung kapayapaan na ating nauunawaan ang dumarating. Dumarating din po yung kapahingahan. Dumarating din po yung kasaganahan. Nakukumpleto ka sa iyong buhay. Kaya nawawala yung takot mo, nawawala yung pag-aalala mo, nawawala yung kawalaan ng tulog. Listen, unawa po ng ating Panginoon, kung meron po tayong mga kakulangan sa buhay, maaring mahirap po talaga ang matulog. Mahirap po talaga ang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya alam ng ating Panginoong Hesukristo. But here is the good news, mga kaibigan. Alam po ba ninyo, kapag dumating sa atin ang presensya ng ating Panginoon, we may be in the worst of our situations. Maaring dumaraan po tayo sa mga bagyo ng buhay. Pero makinig po kayo, makakatulog pa rin kayo. Magkakaroon pa rin kayo ng kapayapaan, ng kapahingahan. Naalala po ba natin ang ating Panginoong Hesukristo? At yung mga apostol, naroon po sila sa lawa, all of a sudden, meron po malakas na bagyo na dumating. Nagkaroon po ng takot, pag-alala, yung mga apostol, at ang sabi po nila, mamamatay tayo. Pero asa ng ating Panginoong Hesukristo na kanila pong kasama? Naroon po at peace, natutulog lamang. At nung kanya pong sinabihan, bagyo, tigil, tumigil yung bagyo. Makinig po kayo, ang mahalaga po, kapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil pag sinabi niya, bagyo ng buhay sa buhay mo, tumigil, titigil iyan, magkakaroon ka ng kapahingahan, ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung nagagawa ng presensya ng ating Panginoon. Listen now, minsan po, ini-equate po natin yung kapahingahan doon sa sapat na tulog. Well and good. Salamat kung meron po tayo mga 8 hours of sleep. Pero makinig po kayo, it does not necessarily follow na wala kang kapahingahan kung kulang ka sa tulog. What do I mean by that, mga kaibigan? Nung si Moses po ay tinawag ng Diyos naroon sa Mount Horeb at ibinigay po sa kanya yung mga kautusan, 40 days and night po siya na naroon, mga kaibigan. Wala siyang tulog, wala pa pong kain. Pero nung bumaba po siya, ano po itsura niya? Siya po ba ay, hallelujah, mukhang pagod na? Siya po ba nangingitim na? Ang laki na po ba nung eye bag niya? I'm telling you, hindi po ganoon ang kanyang itsura. Siya po, mga kaibigan, full of God's glory, nagliliwanag ng diningning, talo pa yung mga nagpunta sa dermatologist, mga kaibigan. I'm telling you, ganun po ang mangyayari sa atin. Why do I speak of this, mga kaibigan? Dahil nararanasan ko po, nasabi ko na sa inyo last time around, mga kaibigan, God, ginigising po ako na 3:00 na madaling araw. Ngayon, mas maaga na nga, 2:00 na. Kaya yung dati, 6 na oras pa. Ngayon, lalong umikli na. 5 oras na lang yung aking tulog. Pero mga kaibigan, pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil hindi po ako nagkakasakit, hindi ako nanghihina, hindi parang lutang yung aking kaisipan. Very sharp pa rin yung mind. Ang key, mga kaibigan, is to be in the presence of God, lalo na po doon sa ating mga ginagawa. Amen po ba? So that should be our goal. That should be our desire, mga kaibigan. Now, let me go on, mga kaibigan. Kanina, ang sabi ko, 2 yung uri ng kapahingahan. Isa galing kay Lord, isa galing sa mundo. Now, let me say this, may kalakip po na kapigatian ang kapahingahan mula sa mundo. Kaya dapat iwasan. At ang hanapin po natin ay yung kapahingahan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Listen now, ang sabi po ng Bible dito sa Proverbs 10:22, the Lord's blessing brings wealth and no sorrow comes with it. Now, yung pagpapala po ng Diyos also includes yung kapahingahan, yung kanyang kapayapaan. Gaya nga sabi ko, it also includes yung prosperity, yung kasaganahan. Now, understand, mga kaibigan, pwede po tayong pumunta doon sa mga bagay ng mundo. Gaya ng ating napapanood, pwede tayong magkaraoke, makipagka-inuman doon sa mga barkada natin. Kaya lang, pag-uwi natin, maaaring bigat, sakit ng ulo yung ating pong mararanasan. Maaring away pa po tayo ng ating asawa, ng ating mga kapamilya, lalo na po kung nasunog yung ating pananalapi, mga kaibigan.
What else? Maaring, ayun, mag-Netflix tayo, pagod tayo, buong maghapon, mag-movie marathon ako. Kaya mula umaga hanggang madaling araw, nag-Netflix, nag-movie marathon. Now listen, bagamat nakakakuha po tayo ng kapahingahan na konti dyan sa bagay niyan, kaya lang pagdating na ng ating electric bill, ayan na, masakit na ulo natin. Ayan, dahil sa kakakain, noong mga tsitserya, kakainom ng soft drink, kung ano-anong sakit na, yung dumapo sa atin with sorrow added. Yung mga kabataan, ito naman po, doon sila umuugot ng kanilang kapahingahan. Pastor, konting diversyon lang naman. Maglalaro na lang ako ng Mobile Legend. Alam po ninyo mga kaibigan, maaari makakuha ka, panandali ang aliw. Pero ang kaaway, enjoy now, pay later. Hindi mo alam, maya-maya lang addict ka na. Hindi mo na mabitawan yung ML na yan. Maya-maya lang, yan na ang laman ng kaisipan mo. Puno ka na rin ng demonyo sa buhay mo. Marami po kami mga naipag-pray ng ganyan. Listen now, I go again doon sa sinabi ko, ang motto ng kaaway, enjoy now, pay later. Pero kung ang kapahingahan mula sa ating Panginoong Jesucristo, enjoy now, enjoy ka pa rin later, enjoy ka pa sa kabilang buhay. Amen mga kaibigan. So dapat, yun po yung ating hinahanap na kapahingahan. Now, let me say this, mga kaibigan, para po doon sa pangalawang punto, ang pangako ng kapahingahan ay para po sa lahat ng susunod sa salita ni Kristo. Bakit po? Kung babalikan po natin yung ating text, verse 29 this time, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. So, yung pong pangalawa na tumatanggap ng kanyang kapahingahan ay yung natututo at sumusunod doon sa kanyang salita. Now, ano po ba yung pamatok? Now, pag-usapan natin, yung pamatok po ang English ay yoke. And it came from the Greek word zugos, which means a coupling, partnership. Yung dalawa parang nagiging isa. It means servitude, yung pagiging alipin, pagiging lingkod. At ano pa po? It means a law or obligation. So, meron pong batas, merong obligasyon. Now, may katanungan po ako rito, mga kaibigan. Pagod na nga, Lord, bakit kailangan pang pumasan ng pamatok? Anong pamatok itong ating pinag-uusapan? Hindi nyo po ba naitatanong kay Lord yan? Kasi nung pinagbubulay-bulayan ko yan ang aking katanungan kay Lord. Lord, hindi po ba ang hirap nito? Pagod na nga kami. Bibigyan mo pa kami ng karagdagang pasanin sa amin pong mga buhay. Now, understand mga kaibigan, ang sabi po niya, magaan ang kanyang pamatok. Magaan yung kanyang kautusan, yung kanyang mga ipinagagawa sa atin. Now, kinakailangan po gawin natin, matutunan natin, ipamuhay natin yung salita ni Lord. You know why? Kasi mga kaibigan, malaki pong dahilan kung bakit wala tayong kapayapaan, kapahingahan, ay dahil hindi tayo sumusunod sa Kanya. Dahil tayo po ay nasa kasalanan. At ang kaaway po walang tigil doon sa kaka-oppress sa atin, sa kaka-condemn, kakausig sa atin. Kala mo kung sino ka, tignan mo nga yan, ang dami mong kasalanan. At pag meron po tayong mga naririnig na ganon, meron po ba tayong kapayapaan? Meron po ba tayong kapahingahan? Lalo na pag sinasabi ng kaaway sa atin, di ka naman papuntang langit papunta ka nga ng impyerno kasama nga kita. Lalo po tayong napupuno ng kapaguran sa buhay. Kaya nga po mga kaibigan, kinakailangan po sumunod tayo sa salita ng Diyos. Now let me say this, unawain po natin, na kasalanan po ang malaking rest killer sa ating buhay. Yung kasalanan, ito po yung malaking pumapatay ng kapayapaan, ng kapahingahan sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, kinakailangan sumunod tayo. I say, nagkakasala po tayo kung sumusuway po tayo sa salita ng Diyos. Na tingnan po ninyo kung ano ang resulta pag tayo ay sumusuway sa Diyos. Ito po, ang sabi po sa Isaiah 57, beginning verse 20, ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, laging balisa, walang kapayapaan, walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Let me give you an example, mga kaibigan. Naalala po ba ninyo sina Adan at si Eva?
nung sila po ay naroon sa hardin ng Eden, sumusunod sila sa Diyos, meron po silang kapayapaan, meron silang kapahingahan, meron po silang kasaganahan. Wala po silang hirap. Kaya lang, sinuway po nila yung salita ng Diyos. Pwede nyo kainin lahat ng mga prutas dito, maliban dyan sa bunga ng kaalaman na mabuti at ng masama. Sa araw na kainin nyo yan, mamamatay kayo. Sinuway po nila. And true enough, from that day on, nawala yung kapayapaan, nawala yung kapahingahan, dumating yung mga sakit, dumating po yung kamatayan. Listen now mga kaibigan, baka ito rin po yung nagiging dahilan sa ating mga buhay. Ang Lord, mahal tayo. Ang Lord, anak tayo. Ang Lord, tagapagmana tayo. Nais po niya tayo magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kapahingahan. Pero listen, He is a holy God. Nawawala po yung kanyang presensya kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan. So what can we do mga kaibigan? Sumunod na rin po tayo. Amen po mga kaibigan. Sumunod na po tayo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo at magkakaroon po tayo ng tunay na kapahingahan. Now, ano po yung binabanggit dito? May mga burak, putik, sa ilalim ang kanilang iniaahon. Ito po yung nagiging resulta sa ating mga buhay when we are sinning, mga kaibigan. When we do not want to repent. Kung ayaw po natin talagang magbago ng ating mga buhay. Ano po ibig kong sabihin? Ano po ba yung burak? Ano po ba yung putik? Yun yung mga bagay na naroon sa ilalim po ng tubig, ng dagat, o kaya ng river. Naalala ninyo mga kaibigan, itong sina Pedro, buong gabi na sila po ay nangisda, pero wala po silang nahuli. At sabi ng ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay sumampa doon sa kanilang bangka, dalhin ninyo doon sa bandaron, ibagsak ninyo yung inyong mga lambat. At nung iniahon po nila, ang dami-dami po ng mga nahuling isda, halos mapunit yung kanilang lambat. Ano yung naging diferensya mga kaibigan? May dumating doon sa kanilang bansa, sa kanilang bangka. Meron din pong dumating sa ating bangka. Meron dumating sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ikaw na dati, panay burak, panay putik, yung iyong nakukuha sa iyong buhay. The moment na dumating ang ating Panginoong Hesukristo, is going to cleanse you, is going to bless you, kaibigan, and is going to give you yung pong mga kasaganahan na ating hinahanap. Pero mga kaibigan, kinakailangan po sumunod tayo sa Kanya. Amen po ba mga kaibigan? Now, ano pa po ang nais kong puntuhan? Alam po ninyo mga kaibigan, kumpara doon sa marami at may hirap na kautosang ibinigay ng mga Pariseyo sa mga Israelita, malayong simple at magaan na kautosang mula kay Kristo po ang Kanyang ibinibigay sa atin. I want you to get this. Meron pong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Maaring bigat na po siya doon sa mga pasanin, doon sa pamatok na yan, doon sa mga obligasyon na yan, doon sa mga kautusan, doon sa mga batas. Kaya maaring nagtanong na lang siya. Ano yung kanyang katanungan? Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? You know how many laws na meron po ang bansang Israel? Maaring familiar tayo doon sa Ten Commandments, pero bukod po ron, marami pa po na ibinaba sa kanila. Doon po sa aklat ng Deuteronomy, na Levitico, mga kaibigan, we read, ang dami po. Meron po akong komentaryo at nabasa at ang sabi, merong 613 na kautusan. Can you imagine? Ang dami. Kaya nga po siguro, itong tao na ito na lumapit, nagtatanong na lang, maaaring siya mismo nalilito na, nahihirapan. Hindi ko kayang sundin lahat, hindi ko nga kayang ma-memorize yung 613 na yan. Kaya nagtanong na lang siya. At ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Mamili kayo mga kaibigan, alin ang gusto ninyong pasanin, alin ang gusto ninyong sundin, yung 613 na utos doon sa lumang tipan o itong dalawang utos na ibinaba ng ating Panginoong Hesukristo dito sa New Testament. Makinig po kayo mga kaibigan, pinadali ng ating Panginoong Hesukristo. Pero it does not mean na binabiolate po natin. Kasi ang sabi niya,
Hallelujah. Lahat ng mga kautusan na yan, nakapaloob dyan sa dalawang kautusan na iyan. Now, listen now. Hallelujah. Bagamat dadalawa na lamang po yan, it does not necessarily follow na ang dali-daling gawin. As a matter of fact, we find it difficult sometimes. Ibigin, lalo na yung mga hindi kaibig-ibig. Ibigin yung ating mga kaaway. Minsan, asawa nga natin, katabi nga natin ayaw mo pang kausapin. Ha? Ayaw mo man lamang batiin. Pakitanong mo nga yung katabi mo, kausap kaya ata ni pastor. Totoo po ba mga kaibigan? Now listen, in the Old Testament mga kaibigan, ang hirap po nilang sundin. Kasi pag nagkasala sila, meron pong kapamaraanan para sila ay malinis at mapatawad. Kinakalam po, mag-alay sila. Yung mga walang kakayahan, yung po mga may hirap, pigeon, pwede na, yung kalapate. Yung doon sa mga medyo may kaya-kaya, mamili ka, kambing o yung tupa. At doon sa mga talaga naman malalaki kasalanan, baka. Now, ano kaya magiging itsura natin mga kaibigan? Kung ngayong panahon na ito, ganon ang kapamaraanan, may dala-dala tayo, iba't ibang uri ng hayop. Pero maraming salamat sa ating Panginoong Heso Kristo. Pinadali na niya, binayaran niya yung mga dapat po nating binabayaran. At napapatawad po tayo by simply lowering ourselves before God, humbling ourselves before God. Doon po sa pagpapakumbaba natin, paghingi natin ng habag ng kapatawaran. Ang sabi po ng unang chapter 1 verse 9, kung iayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat para tayo patawarin, linisin sa ating mga karumihan. Listen now mga kaibigan, wala pong dahilan para manatili tayo sa kasalanan, para hindi maranasan ang kanyang kapahingahan. Magsisi tayo, magpakumbaba tayo, lumakad tayo sa kabanalan, sumunod tayo sa kanya. Now listen mga kaibigan, hallelujah. Ito po yung isa pang maganda patungkol po doon sa kapahingahan ni Lord. I say, ang kagandahan sa pamatok ni Jesus, nagiging magaan itong pasanin o ipamuhay dahil katuwang po natin siya sa pagpasan nito. Ito po, mga kaibigan, yung pong pamatok. Ang kahulugan po kasi ng pamatok, gaya nung kanina dinefine natin, yung sugos, Greek word na sugos, it means a yoke or a wooden bar placed over the neck of a pair of animals so they can pull together. Sabi, sugos or yoke is what joins two people to work together as one. Yung po, mga kaibigan, yung kahoy na narto sa batok noong mga hayop. Listen, yung isang hayop dyan, ituring mo, ikaw na yan. Pero the better news, mga kaibigan, yung isa pa pong hayop na bumubuhat ng pamatok, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Listen, may mga pasanin po ang hirap buhatin, may mga sakit, may mga financial problem, relational problems. Ang dami po natin mga problema, parang hindi natin kayang buhatin. Ang totoo mga kaibigan, marami po umaayaw sa buhay. May mga nagpapakamatay na lang, umaayaw na. Pero makinig po kayo, nawa maalala ninyo itong picture na ito. May pangako ang ating Panginoong Heso Kristo, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon. And this is your picture. And the good news, mga kaibigan, maaring may panahon po, wala tayong lakas. Napakahina natin, mga kaibigan, para bumuhat ng pasanin. Pero salamat, dahil yung katuwang natin, unlimited yung power niya, unlimited yung kakayahan niya, unlimited yung kaalaman niya, para bigyan po ng solusyon yung ating mga pasanin. Amen po ba? Kaya listen mga kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoong Heso Kristo, alamin natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, sumunod po tayo sa Kanya. Bakit po mahalaga yung pagsunod? Kasi mga kaibigan, yung po mga tumutupad ng Kanyang salita, ang Kanyang sinasamahan. Ang sabi po rito ng ating Panginoong Hesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Listen mga kaibigan, nasa sa atin po, kung gusto natin buhatin yung pamatok, solo lang natin, o kung gusto natin, katuwang ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero ang requirement po niya, sumunod tayo sa Kanyang salita. Lumakad po tayo doon sa Kanyang kabanalan because if we do so, sasamahan po niya tayo and it does not necessarily matter anymore
gaano man kabigat yung ating po mga binubuhat. Dahil wala naman po talagang mabigat pagdating sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po niyang buhatin lahat-lahat. At maging tayo mga kaibigan, kung hindi na po natin kayang tumayo pa, hallelujah, bumuhat pa, tayo mismo bubuhatin din ng ating Panginoong Heso Kristo kasama ng lahat ng ating pong mga kabigatan. Amen. So yan po yung ating gawin. At bilang pagtatapos, mga kaibigan, let me just say this, na sa ating pagsisisi at pagsunod sa salita ni Jesus, dumarating po ang kanyang presensya. At dahil siya rin po yung prinsipe ng kapayapaan, sa atin ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kapahingahan. Now, ang sabi po dito sa Filipos chapter 4, beginning verse 8, bilang pagtatapos din ng mensahe. Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ano po yung mga yon? Yun yung mga salita ng Diyos. Ito yung mga pinag-aaralan natin. At sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. So isagawa raw po natin. Kanina pinag-usapan natin, lumapit tayo sa atin ang kanyang kapahingahan. Ipamuhay natin, sundin natin ang kanyang salita, gawin po natin. Ano magiging resulta? Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kanina pinag-usapan na po natin yung Irenai, yung peace. It means also rest. It means prosperity sa ating pong mga buhay. Now, I've got great news, mga kaibigan. Yung pong nangako, yung pong nagpaanyaya ng kapahingahan, ng kapayapaan, ngayong tanghaling ito, naririto rin po sa ating kalagitnaan. Umasa po tayo ng kanyang kapayapaan, ng kanyang kapahingahan.